Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinagsisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga ginigiliw kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong online masses, lalo na nitong pandemic, ay doon sa mga may sakit. Para mga may sakit ay makasumpong, magkaroon ng pagkakataon makapagsimba doon sa mga may sakit una sa lahat. Yun ang dahilan sa TV Mass nung araw. Wala pang internet, TV Mass lang. At ang mga may sakit ay espesyal ang kalagayan. Bakit? Sa kanilang abang kalagayan, marami silang dinadamdam. Ang dati kong assignment ay dyan sa San Jose de Troso. Mayroon kaming ospital dyan, dalawa, Metropolitan at Pabella. Pagka ako'y dumadalaw sa mga may sakit, mabigat ang kanilang pakiramdam. Bakit? Marami silang daladala. Mga emotional garbages, mga psychological garbages. Kaya, tayong lahat ay mga tao, marurupok. Lahat tayo ay nagkakaroon ng karanasan ng mga sama ng loob, nagtatampo. At itong tampo na ito, inaalaala natin, inaalagaan natin. Sabi ni Jesus, huwag tayong magtatampo, huwag tayong magkikimkim ng sama ng loob, lalo na mga kaaway natin. Sabi ni Jesus, ipagdasal ninyo ang mga kaaway ninyo. Ibigin ninyo ang mga kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sino ang mga nagkaroon ng sama ng loob dito? Ako, ang dami kong naranasan na pag-uusig, pag-aakusa, hinabla ako sa hepatura, sa husgado. Ang mga paghahabla na yan, hindi naman totoo. Kaya hindi ako nag-react. Pagka tayo inuusig, wala namang katotohanan, huwag tayong mag-react. Huwag nating sabayan, huwag natin patulan. Bakit? May stress lang tayo. Hayaan nyo sila. Oo. Ang problema kasi, kahit hindi totoo, pinapatulan natin. Kaya tuloy, nagkakawindang-windang ang buhay natin. Ito ang rule, Pagka inusig kayo, pinukul kayo, may mga paratang sa inyo, hindi totoo, pabayaan ninyo. Huwag nyong pansinin, huwag nyong sakyan, huwag nyong sabayan. Bakit? Inutil, walang saysay. Kung ang mga kaaway natin, binabato tayo mga akusasyon, totoo, mag-isip-isip tayo. Yun ba'y pinupukol nilang paratang? Totoo. Huwag natin tatwa. Tanggapin natin, magbago tayo. Tapos tuloy ang buhay. Ganun lang yon.
Si Jesus, ang ating halimbawa. Si Jesus, nakabayubay sa krus, ang daming paratang sa kanya. Hindi naman niya pinatulan. Bakit? Hindi man totoo. Si Jesus, inakusahan na ganito, ganyan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi niya pinatulan, hindi niya sinakyan. Bakit? Hindi totoo. Kaya tayo ba bilang mga tagasunod ng Puo Nazareno, ito ang ating gagawin. Lahat ng mga paratang sa atin, lahat ng mga tao nagpapahirap sa atin, kung totoo, tanggapin natin. Magbago tayo, baguhin natin ang ating pamamaraan. Kung hindi totoo, pabayaan natin sila. Ito ang turo ng Puo Nazareno. Tayo mga tagasunod ng Puo Nazareno, tayong lahat ay mga deboto niya. Ito ang sabi niya, ibigin ang mga kaaway natin. Isulat ninyo ang mga nagpapahirap sa inyo. Birthday, pangalan, sinusulat ko yan. Nilalagay sa prayer book. Pag nag-adoration ako, Lord, ito ang nagpapahirap sa buhay ko. Ito ang mga nagpaparatang sa buhay ko. Hindi man totoo, pero pinagdarasal ko sa iyo. Yun, para payapa ang kalooban ko. Ipagdasal natin sila. Tayo nasa dambana ng Puo Nazareno, pambansang dambana. Ang ating patron si San Juan. Si San Juan Bautista. Anong sabi ni San Juan Bautista? Anong tema ngayon ng kapistahan na 2024? Sabay-sabay tayong maklakbay sa pagpapatnubay ni San Juan Bautista. Ano ang sabi ni San Juan Bautista? Anong patnubay niya? Anong gabay niya? Anong sabi niya? Si Jesus umangat, ako bumaba. Si Jesus mag-umento, ako magbawas. Christ must increase, I must decrease. Ito ang kanyang patnubay, ito ang kanyang gabay. Kung tayo mga tagasunod ni Jesus, Puo Nazareno, susundan natin ang mga yapak ni Juan Bautista. Susundin natin ang sabi ni Jesus, na mahalin ang kaaway, huwag natin patulan. Kasi, yun ang tunay na katangian ng isang anak ng Diyos. Kung mahalin mo ang mga tao nagmamahal sa iyo, anong merito, anong probetso, anong benepisyo ang makukuha natin? Ay yung mga hintil, mga pagano, ganun na ang ginagawa. Magkaroon ng diferensya ang ating buhay kung susundin natin ang turo ni Jesus. Ano yon? Mahalin mo ang kaaway mo. Mahalin mo, ipagdasal mo ang mga nagpapahirap sa buhay mo. Yun ang kautusan ni Jesus. Yun ang aral ni Jesus. Hindi madali, pero wag ka, pagka sinunod mo yon, tsak yun, ikaw ay pagpapalain ng Panginoong Jesus. Bakit? Tinatahak mo ang kanyang landas, ang kanyang daan. Ito ang panawagan ni Jesus sa atin. Alam ko marami tayong mga nakakatagpo, kapitbahay, mga kaibigan, ngayon hindi na kaibigan, yung mga kasamahan sa trabaho, mga kabarangay, kasama sa opisina, mga kamag-anak, oo, yan. Dati okay, ngayon hindi na. Bakit? Naging mortal na makaaway. Anong gagawin ninyo? Ipagdasal ninyo. Isulat niyo yung mga pangalan. Eto, nagbibisita ako sa mga may sakit, sa ospital. Ang dami ng mga rekwerdo sa buhay. Ang daming mga tampo, mga ngit-ngit galit puot na nagkasakit na sila dulot ng kanilang mga dinadamdam. Kaya hindi yan maganda na kalagayan. Magtanim ng sama ng loob, magkimkim ng sama ng loob. Kaya, doon sa mga nakikinig, sa sumusubaybay, mga masugid na sumusubaybay dito sa live stream, isa sa mga nagdudulot sa atin ng kahirapan, sa ating mga sakit, ay ang mga puot, mga sama ng loob. Ipaubayan natin sa Puo Nazareno. Entrega total. Isuko natin ang mga tao na nagpapahirap sa buhay natin. Bahala ang Diyos sa kanya. Buhay ang Diyos.
Kasi ang buhay natin dito, life is an echo. Kung anong gawa mo, mabuti, babalik sa iyo mabuti. Pagka ang gawa mo, masama, babalik yan sa iyo masama. Hindi man sa iyo, sa kamag-anak mo, sa mga anak mo. Hindi man ngayon, sa kinabukasan. Kasi, hindi natutulog ang Diyos. Yan. Kaya, sa pagpapatuloy ng ating misa, lalo na dun sa mga may sakit, para kayo makalaya sa inyong mga sakit, pakawalan ninyo ang mga ngit-ngit galit poot, mga sindikit, dumikit na sin sa puso, mga kaaway ninyo, ipagdasal ninyo. Ang mga nagpapahirap sa inyo, ipagdasal ninyo. Hawakan ninyo ang krusipiho, hawakan ninyo ang krus, hawakan ninyo si Jesus po Nazareno na may daladalang krus. Oo, ialay nyo sa Kanya ang lahat na hapdi, lahat ng mga kirot, lahat ng mga sakit na dulot ng mga ginawa ng mga tao na hindi mabuti sa atin, upang hindi nag-iisa, kasama natin siya. Po Nazareno, tulungan mo kami. Po Nazareno, iligtas mo kami sa puot. Po Nazareno, pagalingin mo ang mga sugat sa aming puso. Po Nazareno, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay. Tulungan mo kami makahulagpos sa pagkakagapos sa mga puot at galit, upang kami makalaya at makaranas ng iyong pagpapagaling at ng iyong kaganapan ng buhay. Amen.